Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Bakit nga ba kailangan nating mahalin, patawarin ang mga taong nagkasala sa atin? Sa Ebanghelyo ngayon, muli tinuturuan tayo ng Diyos na kapag tayo ay hindi marunong magpatawad, tayo ay dadalhin sa hukom at baka tayo mabilanggo. Kaya tinuturuan niya tayo na huwag nang lumala pa ang sakit ng ulo o ang sama ng loob o yung pagkabilanggo natin sa karamdamang hindi natin ikinatutuwa. Kaya nga mga kapatid, ang panahon ng Koresma ay panahon ng pakikipag-isa kay Jesus sa pag-ibig, pagmamahal. Siya ay kinutya, siya ay sinaktan, pero nandun pa rin at pinatay, pero nandun pa rin yung kanyang pagmamahal kahit na siya ay ginawa ng hindi maganda. Kaya nga ang paalala ng Diyos sa ating ngayon ay kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan sa iyong buhay, magmahal ka, magpatawad, at makalaya sa sama ng loob, makalaya sa sakit sa ulo, makalaya sa maaaring idudulot nitong sakit sa katawan. Kapatid, ang mata sa mata, ang ngipin sa ngipin na sinasabi ay hindi ito ang solusyon. Hindi solusyon ang paghihiganti, kundi ang awa at pagmamahal. Ang awa at pagpapatawad, gaya ng binibigay ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya nga, kapatid, ang kapayapaan na hinahanap mo sa buhay ay makakamit mo lamang kung ito ay susundin mo yung paalala ng Diyos ngayon na magmahal at magpatawad. Huwag mo nang patagalin pa dahil ikaw rin ang mahirapan. Ikaw ay mabibilanggo sa iyong sarili. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Kaya niya nagawang patawarin ka, patawarin ako, patawarin tayo. Kahit paulit-ulit nating ginagawang mga kasalanan, nandun pa rin yung kanyang awa. Ang hinihintay lang niya ay yung totoong pagbabago sa ating kalooban. Kaya nga itong panahon ng Koresma, ito yung magandang panahon na oportunidad na gamitin natin para sa tunay na pagbabago at huwag nang balikan pa yung mga pagkukulang at pagkakamali na ginagawa natin. At patawarin yung mga taong nakasakit sa atin. Mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. God bless, kapatid. God bless.